Guys, good afternoon. Today is Saturday, January the 6th, 4 p.m. na. So magpa-flurries in 1 hour. So kailangan tapusin na natin ito bago mag-start yon. Medyo malamig na kasi usually bago pumatak ang snow mararamdaman yung lamig. At once nag-snow na siya, nag-precipitate na, hindi na ganun kalamig. So ang topic natin ngayon is paano ba makaipon ng down payment kung plano nating bumili ng bahay? Ako sa totoo lang, hirap mag-vlog na naglalakad. Kailangan kumupo. Naubusan ako ng hininga. So, yung mga ibang tao, yung mga baby boomers, tinutulungan nila yung mga anak nila. So, nagtatransfer na sila ng wealth. Hindi na nila hinihintay saka bago'y pamana. So, binibigay na nila yung pera para makabili na yung mga anak nila ng bahay habang affordable pa. Actually, ngayon hindi na nga masyadong affordable. Pero yun yung isang way, yung mga parents binibigyan, tinutulungan ng kanilang mga anak, sila nagbibigay ng down payment, tapos yung mga anak na lang ang nagbabayad ng mortgage monthly. So, yun yung isang way galing sa parents. Pangalawang way is magsiset aside ka ng automatic deduction. First of all, disclaimer lang ha, hindi to financial advice. Kailangan nyo mag-seek ng professional help from a licensed professional, from a licensed advisor. Pumunta kayo sa bank nyo, makipag-appointment kayo. At sasabihin nila sa inyo ang mga different options, different ways kung paano kayo makapag-ipon. Okay? So, do your own diligence and research. Option is yung RRSP. So, ano yan? Contribution, let's say every pay, magsaset aside ka ng money, automatic yon na deduction from your pay, mapupunta siya sa RRSP, tapos ikaw magde-decide kung within RRSP, kung ano bang mga investment portfolio mo. So, ikaw magde-determine kung gaano kalaki, sasabihin mo dun sa financial advisor na ang plano ko is makaipon para sa down payment ng bahay. Let's say, plano kong bumili by the end of the year, or in 3 years, or in 5 years. At tutulong silang mag-advise sa'yo kung saan magandang ilagay ang pera, kung anong investment. Kasi marami yan, may mutual funds, may bonds, may kung ano-ano pa. So, sila na magdi-discuss sa inyo yan. Or mix. So, low risk ba? Low to medium? So normally kung kailangan mo siya agad, syempre gusto mo guaranteed na hindi mawala yung contribution mo, 'di ba? Kasi ang mga investment may risk 'yan, 'di ba? So kung ilalagay mo sa high risk, tas kailangan mo bumili by the end of the year, biglang bumaksak, di nawala na yung naipon mo. So importante na makipag-usap kayo sa bangko nyo, sabihin nyo yung goal, at mag-advise sila sa inyo kung ano bang maganda. Okay, so first is yung RRSP. Ang RRSP is tax deductible. So kapag magfa-file ka ng income tax mo, sabihin mo doon sa accountant or i-declare mo kung magkano kinontribute mong RRSP. RRSP is also a tax shelter. So kung magkano ang kinita mo doon sa investment while within the RRSP, hindi ka matatax doon. Problema lang doon, kapag winidraw mo yung RRSP, mapipinalize ka. So, doon ka matatax. Pero, kung magwi-withdraw ka, dahil gusto mo bumili ng bahay, tawag dyan is home buyer's plan. So, i-research nyo na lang yan. Hindi kayo matatax, hindi kayo mapipinalize doon. Pero, kailangan yung ibalik yung winidraw nyo over 15 years. Hindi mo naman kailangan ibalik agad-agad the following year. So, yun yung isang way, magko-contribute kayo, automatic deduction, RRSP, and then pwede mo yung i-withdraw para sa down payment. Ayan, umupo na tayo dahil talagang hirap talaga mag-vlog habang naglalakad. Baka hinihingal na ako, baka madapa pa ako. So, ang pangatlo is yung savings account. So, mag-set aside ka ng pera, mag-iipon ka, lagay mo sa bangko mo. Ang downside doon is ang interest nung pag nakalagay lang sa savings account, hindi siya ganun kalaki, right? So, syempre gusto mo habang nag-iipon ka, medyo kumikita ka pa rin. Pero gusto mo yung safe, na hindi mawawala yung pera mo. Kaya nga importante na
makipag-appointment kayo sa bangko nyo, kung ano ba mga options, sabi mo gusto kong bumili ng bahay, ano bang maganda. Another way, ang last way na naisip ko is yung contribution sa TFSA, yung tax-free savings account. Again, yung kikitain mo, so mag-determine ka kung sa loob ng TFSA, pwede mo ba siya ilagay kung anong klaseng investment vehicles, ano ba, mutual funds ba, stocks ba, bonds ba, sasabihin sa'yo kung anong options mo, pero nasa loob siya, under siya ng TFSA. Hindi siya taxable, so ibig sabihin yung kinita mo, halimbawa nag-invest ka tapos kumita, lumago, hindi ka tatax ng government kasi nasa loob siya ng TFSA, right? So mag-set ka ng money, kung gusto mo automatic withdrawal, automatic contribution like RRSP, let's say every pay, o kung meron kang naipon tapos gusto mo lang ilagay sa TFSA na lump sum, pwede rin yun. Hindi siya tax deductible as opposed to RRSP, so hindi mo siya pwedeng gamitin for your income tax return. Pero kagandahan ng TFSA is pwede mo siyang withdrawin anytime. So, generally walang penalty, right? So, kung gusto ko siya kunin, parang liquidable siya. Liquidable na parang cash na pwede ko siyang kunin, hindi ako mapipinalize. Nakakapag-save ako, tas kung anong kinikita ko while nasa TFSA hindi ako matatax. Pero may limit. So, may contribution limit, may maximum kung magkano lang ang pwede kong ilagay doon sa TFSA. So, again, do your own research. Binibigay ko lang kayo ng mga high level kung ano mga different ways para makapag-ipon for your down payment para sa pag-purchase ng inyong bahay, first home, let's say first home dito sa Canada. So, yung to summarize, halimbawa bigyan kayo ng parents nyo ng pera, tutulungan nila kayo, or pwede kayong mag-start ng RRSP contributions, pero pag winidraw nyo siya, kung gagamitin yung pera para sa pagbili ng bahay, pwede nyo gamitin yung home buyer's plan na pwede mong withdrawin nang hindi ka mapipinalize, pero kailangan mo siyang ibalik. So, within 15-year period, so mag-research na lang kayo tungkol doon. And then yung savings account, kung gusto nyo lang mag-ipon, maglagay sa bangko. And then lastly is TFSA tax-free savings account. Hindi siya taxable, so habang nag-grow, hindi siya taxable. Kaso hindi siya tax deductible, pero kagandahan nun is pwedeng siyang withdrawin anytime. Again, consult a licensed professional. Hindi ako professional. Share ko lang sa inyo kung ano yung alam ko. Kumausap kayo sa inyong bangko, sa lending institution, sabihin nyo kung anong gusto nyo. Tutulungan nila kayo, i-guide nila kayo, mag-advise sila kung ano bang pinakamagandang ways para makapag-ipon kayo for your down payment. Okay, thanks, bye. Ayan, medyo lumalamig na, so uuwi na tayo kasi feeling ko talaga mag-snow na. Sabi nila flurries lang, pero nararamdaman mo na yung hangin, lumalamig na. Hindi pa naman ako naka-gloves saka naka-scarf, kaya uwi na tayo. Pero for our next topic, yung friend ko, napanood niya yung vlog ko tungkol dun sa down payment, kung magkano ba ang down payment. Meron na siyang sarili niyang property, so binili namin yon. Ako yung agent niya, binili namin yon maybe 5 to 7 years ago. So, pagkakabili lang namin nun is mura lang. Nag-appreciate na yung property niya, so kumita na siya. Malaki na yung equity niya. Gusto niyang bumili ng isa pang property. So, gusto niyang i-keep yung current property, papaupahan niya yon, and then bibili siya ng isa, pero gusto niyang bilhin yun ng cash, wala ng mortgage. So, yun ang ating pag-uusapan for our next vlog. Kaya kung gusto niyo ng mga ganitong topics, ganitong mga usapan, please like and subscribe. Shamelessly talagang hihingin ko na yung subscription niyo. Like and subscribe at mag-comment kayo. Tanungin niyo ako at mag-give kayo ng suggestion kung ano yung gusto kong, kung ano ang gusto niyo pag-usapan ko, kung anong gusto niyo i-cover ko for our next future vlogs. At subukan nating sagutin yan. Okay? So hopefully you find these topics interesting. Kasi syempre pagdating lang natin sa Canada, hindi natin alam kung paano bumili. Tanungin niyo ako at I'll be happy to sagutin niyo mga yan. To answer all your questions. Okay, bye-bye. Good night.